starts muli ang pagbati po mula dito sa sentro ng Light of Truth Ministry Incorporated sa mga taga-ibang bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos. Nauna na po yung title na po natin. Andyan na rin po yung mga text natin. Ito po yung pinalabasan po ng mga naunang naibahagi po sa inyo ng mga text from the part of this Bible. Kaya alam kong nabasa na ninyo ito ng mabuti, kaya hindi na po madaling intindihin o hindi po mahirap intindihin ngayon ito. Dahil nandiyan na po yung title natin. Balikan natin ang mga nasimulan at papagtibayan. Ang bahaging niya ng kasulatan, ito yung laman ng mga usok ng mga leaders noon, ng mga mananampalataya noon, yung pang marubdob na nilang nais doon sa kanilang pinusigulan. Kaya titignan natin kung tama yung title natin doon sa text natin. Puntahan natin po sila. Yung mga bahagi ng kasulatan. Chapter, anong oras dyan, sir? 14 ng Gawa po tayo. Verse 21 tayo magsisimula. And when they had preached the gospel to that city. Doon sa taas, sa verse 20, meron po siyudad po dyan na tinutukoy. And when they had preached the gospel to that city, sinasabi po niya dito, and had taught many, marami silang tinuruan, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch. They returned again to Lystra. Makita nyo yung salitang return, tapos may nakadugtong dito, again. Pabalik sila doon sa taas, doon sa kanilang pinanggalingan ng mga syudad. At ang mga syudad na ito, mamaya ibabanggitin ko, ay ang Lystra at ang Iconium at ang Antioch. At ang kanilang pakay ay ganito, verse 22, confirming the souls of the disciples. Ang tawag noon sa mga mananampalataya ay mga disipulo. At ang pakay nila ay palakasin ang mga kaluluwa, ang bawat isa sa mga mananampalataya, and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. 24. And after they had passed through Pisidia, they came to Pamphylia. Banggitin ko ang mga ito. Mamaya babanggitin ko ulit ito. And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia. And then said to Antioch, ang dami naman niyang paglalakbay. And when 27, and they will come and had gathered the church together. Lahat ng miyembro ng church noon ng Panginoong Hesus doon sa lugar na yon ay tinipon nila. Puntahan po natin yung isang bahagi, ang 15. I-match po natin yung title natin, baka hindi po nakaugnay. Anong simulan natin? 36. And some days, may mga araw, pagkatapos itong si Paul, ay sinabi niya kay Barnabas, let us go again. Nakita niyo yung salitang, let us go again. Katulad din sa 14, nabasa niyo na bumalik muli sila sa mga lugar na kanilang pinanggalingan. At ang sinasabi ni Paul kay Barnabas, and some days after Paul said to Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city, sa bawat syudad na kung saan natin itinuro ang salita ng Diyos, where we have preached the word of the Lord,
At makita natin kung ano na ang kanilang mga ginagawa dun sa kanilang ministry. At pagkatapos dito sa verse 40, and Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God, and he went, Paul at sa kanyang grupo, and he went through Syria and Cilicia, confirming the churches. Kaya medyo umugnay na ang plano ng mga leaders na ito ay bumalik doon sa kanilang pinanggalingan. At ang pakay nila ay to strengthen, papagtibayin yung nasimulan po nila. Okay, medyo naka-ugnay po siya, ano? Yan po. Balikan natin na yung kay Paul at sa kanilang mga natapos po nilang gawain. Balikan natin ang mga nasimulan at papagtibayin. Ulitin ko po, ito ang laman ng kanilang puso. Ang mga nasimulan nila ay hindi lamang pasimulan, kundi ito ay patatagin ito. Dahil maraming churches, baka ang life of the ministry ay ganito lamang ang kanyang kaisipan. Ang magsimula, tapos iwanan. At yan hindi magandang kaisipan. Magsimula, tapos wala nang kabuluhan. Pero sila, iba ang kanilang kampanya. Hindi lamang yung sila ay magsimula, kundi ito'y papagtibayin nila. Iyaan po yung isa sa katuparan ng kanilang trabaho sa Panginoon. Marundog na nais ang mga ito. Nagsasabi rin ng mga bahaging yaan ng kasulatan ng mission na yan na kanilang ginagawa ay napakaseryoso. Kung hindi tayo seryoso today sa mga ginagawa natin, sana makahigop man tayo dito ng kaunting kaseryosohan. Yung salita na lamang na ito na binalangkas natin sa mga bahagi ng kasulatan na balikan natin. Binalikan po nila yan. Tayo naman, kung kailangan at kung kaya natin, balikan natin. Natin yan, hindi ng sino man. Tayo yan. At marami na tayong sinimulan. Amen? Na kailangang papagtibayin ito. Hindi pwedeng hindi ito balikan. Brethren, wala namang bansa. Isipin nyo yan. Yung walang bansa sa kanyang sariling bansa. Walang tao. Kung meron man siguro, hindi naman na tama ang isip na ayaw niyang maging malakas. Ano po? Ang bawat bansa ay nagpapalakas. Ang ekonomiya nila ay pinapalakas. Ang kanilang force ay yung armed forces. Pinapalakas. At halos lahat ng sangay o departamento na isang bansa ay pinapalakas. Lalo na pa kaya ang spiritual na bagay. Ang mga pamilya natin pinapalakas kahit pa paano. Iniisip kung paano lumakas ang mga pamilya. Gaano pa kaya yung pamilya ng Panginoong Yesus? Ang katawan ni Kristo. Pagkakulang kasi ng lakas, ang isang tao, pagkakulang na siya ng lakas, pagka dumating ang karamdaman, ito ang papatay sa kanya, yung kahinaan niya. Maraming namamatay dahil mahina ang katawan. Amen? Ganito ang kalagayan ng church. Alam ng mga leaders, alam ng church noon mula sa Jerusalem na kailangan ng bawat churches ang lakas na nagagaling sa Jerusalem. Sapagkat ang Jerusalem, iyon yung headquarters ng lahat ng churches sa buong mundo. At ang lakas na ito na kailangan ng mga sinimulan ng mga apostol ay nasa kamay ng mga leaders at ng mga sa syudad ng Jerusalem. Tatanungin natin ito at ito yung nandiyan po yung sagot. Bakit kaya nila ito ginagawa? Nagkaroon sila ng desisyon. Babalikan nila ang kanilang mga sinimulan. Unang-una sa lahat,
para makilala natin, ang chapter 14 hanggang 15, merong nakasingit dyan sa chapter 15, nagkaroon po ng problema ang church ng mga Gentiles. Ang problema nila ay may mga taong gumugulo doon sa mga churches. Kaya ganun na lang ang sikap ng grupo ni Barnabas at ang grupo ni Paul, na kailangan bumalik sila sa kanilang mga nasimula. Sa chapter 15, basahin natin, brethren. Pinag-usapang mabuti doon sa Jerusalem ang problema ito na inilagay ni Pablo sa kanilang paanan. Pinag-aralan ng mga apostol, pinag-aralan ng mga matatanda, pinag-aralan ng church ang problema ng churches sa paligid ng bansang Israel. Inilatag ni Pablo ang mga problems na ito. At ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa anong verse po tayo? 23. And they wrote letters, at sumulit ang mga matatanda at ang mga apostol. At ganito ang sinasabi ni Lucas, and they wrote letters by them after this manner. Ang mga apostol at ang mga elders at ang mga kapatid ay bumabati sa inyong mga kapatid na makikintel sa Antioch, sa Syria at Cilicia. Sa Antioch, sa Syria at Cilicia, naka-address ang sulat ng mga apostol. Dahil, 24, for as much as we have heard that a certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls. Na tila may mga grupo kasi na pumupunta sa bawat lugar ng mga mananampalataya noon, sa churches ng Gentiles, na sinimulan ni Apostol Pablo at ang lahat ng mga grupo niya, ay may mga grupo na nagsasabing galing sila sa Jerusalem. Mayroong mando ang Jerusalem. Nanggugulo ang mga ito. Wala kaming pinapupunta. Mahirap kasi yung pumunta ka na walang knowledge. Ano yung church at ang simbahan. Kaya naman, ang sinasabi ng banal na kasulatan ay sumulat sila. Dala-dala ni Pablo, ni Barnabas at ang kanyang grupo ang sulat na ito. Ito ang dakilan kung bakit bumabalik sina Barnabas, Silas, and Paul at ang kanilang grupo. Dahil hindi talaga natin maiwasan, brethren, na mga churches na ating sinimulan ay may mga grupo din na lumalason sa kanilang kaisipan. O di ba, meron tayong may grupo doon na kasama natin tapos nawalay dahil dito. Kailangan nating palakasin ang mga sinimulan natin. Panikan natin para palakasin. Ang laman nga, yung unang-unang biyahe nila para bumalik ay sinabi nila sa mga mananampalataya na kinakailangan na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos na may tribulation tayo. Walang daan patungo doon sa 1,000 taon. Walang daang patungo doon sa kalangitan na hindi ka makotrobol o yung tinatawag nating tribulations. Walang daang patungo doon sa tagumpay ng mga mananampalataya na walang mga kabagabagan. Ang landas ng Diyos na ating tinatahak ay masasabi natin punong-puno ito ng mga bagay na hindi natin nais. Ang dadaanan natin ay ang nais ng Diyos. Amen? At hindi yung nais natin. Kaya magkakaroon ka ng troubles diyan. Magkakaroon ka ng persecutions diyan. Yung mga takot ay nandyan sa mga daan na yan. Pero kinakailangan. Ito ang dakilang kung bakit sila ay bumalik doon sa kanilang sinimulan at pinalakas ito. Dahil wala sa atin, wala sa kanila ang hindi makakaranas ng mga ganitong bagay. Amen? Confirming the soul. Sa 22 ba yun? Ng 14? Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith.
And that we must through much, ang dami naman niya, much tribulation, enter into the kingdom of heaven. Continue in the faith, brethren. Kailang lakaran natin, lampasan natin, kundi kayo ma-overcome natin ang mga bagay na ito. Strengthen your faith, brethren. At ito ang ginagawa ng mga leaders. Bumabalik ang mga ito sa kanilang mga sinimulan at napagtibayin ang mga mananampalataya. Hindi po ang buhay po natin ay hindi ito yung expectation mo pagka dumating sa Yesus sa buhay mo ay conveniente ka. Hindi po totoo yan. Hindi ka makukumbinyan dyan dahil kalooban ng Diyos ang sinusunod mo. Pagka kalooban ng Diyos ang nasusunod, talagang marami kang dadaan ng hindi maayos. Kaya ito ang kanilang seryosong kampanya ng mga apostol na ito. Liban doon, maraming nanggugulong mga tao sa churches na kanilang sinimulan. Brethren, bibigay ko ba ito? Kailangan balikan natin sila. Alam niyo bakit, brethren? Dahil nagsisimula sila. Sasabihin natin ang kanilang faith ay nasa 50%. Ang kanilang lakas ang nasa 40%. Itaas natin ang level ng kanilang lakas. Dahil ang pag-asa nila ay nasa ating mga kamay. Wala sa kanilang mga kamay. Kahit anong gawin nila. Tanggapin natin, ilalanin natin na nasa ating mga kamay ang kanilang paglago. Ang lakas na kailangan nilang iharap dito sa daigdig. Brethren, itaas natin ang level ng kanilang faith, ang kanilang strength, ang kanilang knowledge about the Bible, ang knowledge nila about God, everything. It is spiritual aspect. Itataas natin. Kaya kailangan balikan natin ang mga naunang gawain para itaas natin sila. Pag-inag yun, may first brethren. Babasahin ko po ito, makikita nyo ang kanilang kaseryosohan dito. Magbabasa po ako. Lahat, ang kampanyang napakaseryoso. Kasi minsan hindi tayo seryoso. Siya seryoso ako, makita yun mo. Ikita naman ninyo. Ang mga syudad at ang mga probinsya at ang mga bansa na nakasulat dito na kanilang dinaanan at binalikan, dito mo makikita ang napakaseryosong pagbabalik ng mga apostol. Ipapakita ko sa inyo ang kanilang paglalakbay. Hindi lamang yung kaseryosohan nila ang makikita mo doon sa mga bayan na kanilang tinatahak, ang mga probinsya na kanilang tinatahak, ang mga bansa na kanilang tinatahak. Pabalik. Hindi lamang yung kaseryosohan ito na nasa kanilang puso. Kundi ito man, pagka inisip natin, brethren, ito, pagka iniisip mo yan, maiisip mo kung anong kalagayan. Pagka kung ikaw ay nandun, hindi lamang yung kaseryosohan ang nasa puso mo. Kung iniisip mo yung ikaw doon, dahil ang kampanyang yaan na balikan natin ang mga nasimulan at palakasin, kailangan mo ito ng panahon at lakas at financial. Tama ba, sir? Ang mga paglalakbay sa mga malalayong lugar mula doon sa bansang Israel, palabas ka rito lakas. Mga financial, mga karunungan na galing po sa Diyos. Bit-bit yung strength na i-impart nga ibingay ti Ilocano kadagijay nga nakatapso. Pagdating ng mga tribulation, pagdating ng mga pagsubok, ay makakayanan nila ito dahil bumalik ang mga apostol to strengthen the churches.
Anak ko, magsisimula pa ako sa 14. Yan ang kaseryosohan, makikita nyo. And then, and when, 21, and when they had preached the gospel, makikita nyo dyan, tignan nyo mabuti sa 19. O 19 and there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, at nandyan yan. Pagkatapos noon, 21, and when they had preached the gospel to that city, verse 20, nandyan ang Derbe. 20, nandyan ang siyudad ng Derbe. And when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and to Iconium, and Antioch. Babasahin ko. Ang Lystra, brethren, ay isang siyudad ito ng Lycaonia. Siyudad ito ng Lycaonia. Ang Lycaonia ay sakop ng Turkey. Di ba malayo na ito? Doon sa Israel? Turkey ang may sakop dito ngayon. Ang siyudad ng Lystra. At pagkatapos nito ang sinasabi dito sa 21, and to Iconium. Ang Iconium ay kapital ng Lycaonia na probinsya. Sakop ng probinsya ng Turkey. Ang pinasok ulit nila. Doon sila nagsisimula noon. At binabalikan nila ang Lystra, ang Iconium. At pagkatapos nakasali dyan ang Antioch. Ang Antioch ay sakop po ng bansang Israel. I'm so sorry, Syria. Gaano kalalayo ang mga bansang ito? O ang mga probinsyang ito na nilalakbayin ng mga apostol? Ito'y makikita ang marugdog na hangarin doon sa mga mananampalataya na sinimulan nila. Sinasabi ko sa inyo, brethren, itaas yung level ng kanilang knowledge. Yung kanilang faith. Makikita sa 15:23, may mga talagang taong nanggugulo. Sinasabi nila, yung church na yan, yung leader na yan, hindi maganda yan. Kaya ang akala niyo ba'y pinapadala namin sila? Sabi ng mga elders at ang mga apostles doon, wala kaming pinapadalang tao dyan. Is that? Pagkatapos po dyan, ay nandito ulit sa 24. Sa 24 na po tayo. And after they had passed through Pisidia, yung Pisidia, babasahin ko po dito, ay probinsya ito. Sakop pa rin ito. Yung probinsya ito ay sakop pa rin ng Turkey. Puro provinces. Di ba naglalakbay din tayo ng provinces? Pagka niloob ng Diyos, nandiyan tayo sa province ng Nueva Vizcaya ba yan? Nueva Vizcaya. Kasi nandiyan naman tayo sa Nueva Ecija at nandiyan naman tayo sa province of Aurora. Niloob ng Diyos sa mga susunod na taon, January and February, nandiyan po tayo sa Bongbang and sila. Pagka niloob yan ng Diyos. Kaunting panahon lang po yan. Ang Pisidia ay isang sinasabing paglalakbay nila. Ito yung napakahirap ng probinsya dahil mountainous po ito. Dito nanganganib ang buhay ng mga apostol sa paglalakbay nila upang to strengthen the churches. Ang probinsya nito. Pagkatapos nito, brethren, sa 24, and after they have passed through, talagang inalugog nila ang Pisidia na province. They came to Pamphylia. Ang Pamphylia, brethren, ay isang probinsya ng Asia Minor na sakop ngayon ng Turkey. Probinsya din po yan. Pinasok pa rin nila, binalikan din po nila ito. Tingnan yung kanilang paglalakbay. Sa 25 ay nandyan sila ulit sa Perga at ang Atalea. Ang Atalea dyan sa 25 ay probinsya ulit ito na kanilang pinuntahan. Di ba nakakapagod po ito? Di ba kinakailangan ito ng mga oras? Hindi ba kinakailangan din? O yung lakas, sa kanyang financial, di ba gano'n yun? Kaya yung kaseryosohan, ang makikita mo dito, kung bakit isinulat ni Lucas ang mga probinsyang ito at ang mga bayan na ito
Dahil mababasa mo dyan o makikita mo dyan, lalawakan mo ang iyong isip, seryoso ang kampanyang balikan natin ang mga nasimulan at palakasin. At hindi po libre ang kanilang mga paglalakbay. Hindi nila iniwan ang kanilang mga lakas. Hindi nila iniwan ang kanilang mga taktika para palakasin ang church. Hindi nila iniwan ang kanilang mga pinansya. Tungo doon sa mga probinsya na ito. Sa 25, sorry, nandiyan na ba tayo? Nandiyan na po tayo. Ngayon po ay pupuntahan natin ang chapter 15, verse 36. Nagdagdag po tayo dito. And some days after, Paul said to Barnabas, "Let us go again and visit our brethren to every city, where we have preached the word of the Lord, and see how they do." Pagpunta mo dito sa may verse 38, nandyan ulit yung probinsya ng Pampilea. Nandyan ulit. Biyahe ulit sila. Oo, talagang babalikan nila ito. Verse 41, mabasa natin sa 41, and he went, si Paul at ang kanyang company, and he went through Syria, dyan ang bansang Syria, and Cilicia. Ang Cilicia po ay isang probinsya ng Turkey ulit. Ang Cilicia, province of Turkey. At ang kanilang ginawa sa mga bansa na yun at ang mga provinces na yun is to strengthen. Tapos na confirming the churches. Ang bansa, probinsya at syudad, ito yung kaseryosohan ng kanilang kampanya. Amen? Balikan natin ang mga nauna na simulan natin at palakasin natin. Wala na bang ibang mga pangyayari dyan, pastor, na makita natin na seryoso sila? Meron po. Tingnan natin. Seryoso. At ang mga bagay na ito ay hindi napakigil doon sa kanilang kaseryosohan. Nabasa niyo dyan? Yung nagkaroon ng problema sa kanilang pagitan? Nabasa niya, no? Oo. Babasahin ko po ito. Sa 15, nung plinano nila ulit, nababalik, 36. And some days after, Paul said unto Barnabas, "Let us go again and visit our brethren in every city, where we have preached the word of the Lord, and see how they do." Ano kaya? Sumagana kaya sila sa kanilang gawain? Tignan natin ang kanilang mga trabaho. And Barnabas determined, at plinano talaga ni Barnabas na kunin itong si John, na ang kanyang nickname ay si Mark. Na, huli natin si Mark. Sabi naman ni Paul, huwag natin kukunin si Mark. What? But Paul thought not good to take him with them. Bakit? Nagkaroon sila ng talagang matalas na, anong tawag dito? Sigalutan. Kunin natin. Hindi dapat kunin. Bakit? Iniwan tayo doon eh. Nung tayo ay nagsisimula, iniwan niya tayo. Nasa 13, verse 13 yan. Si Mark, iniwan niya sina Paul. Nung kasagsagan na sila ay nagtatanim ng salita ng Diyos sa mga siyudad na ito at sa mga bansa, sa mga probinsya. 13, verse 13, iniwan ni John Mark ang kanyang grupo at bumalik sa Jerusalem. Kaya nung plinanong pangalawa nung plinano na ni Paul doon sa 14, nababalik sila doon sa kanilang sinimulan, wala na si Mark. Wala na. Kaya noong plinano ulit, na bumalik ulit sa chapter 15, gusto ni Barnabas, kunin na natin si Mark. Hindi. Iniwan niya tayo, kukunin natin. Hindi mo siya nagpapakita ng kaseryosohan. Ganun pa man, brethren, na kahit mayroong ganito mga hindrances doon sa kaseryosohan nila, tuloy nila ito. Amen? Yun ang maganda doon, yung kaseryosohan nila eh. Hindi na naig yung mayroong sigalutan sa kalagitnaan ng mga apostol. Sa mga mananampalataya, anuman yung nangyari doon, tuloy yung trabaho ng Diyos. Napakaseryoso ang trabaho ng Diyos. Hindi maaaring mapagtagumpayan ito ng anumang problema sa pagitan natin. Amen? Huwag
Huwag nating hayaang magtagumpay ang mga suliraning ito sa pagitan natin. Isipin natin, magawa natin ang ating trabaho. Kaya ito si Barnabas, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapalakas sa ibang iglesia. Si Paul naman, bumiyahe din. At kung ano yung talagang misyon nila ni Barnabas, tuloy-tuloy lang. Hindi maaaring pakigilid ito ng anumang bagay. Kahirapan man, karamdaman man, ano man yung hindi pagkakaintindihan. Dahil ang tunay at seryosong gumagawa sa mga misyon ng Diyos, hindi ito alintana yung mga bagay na ito. Pero yung mga hindi seryoso sa mga trabaho ng Diyos, kaunting makarinig lang ng masakit at sasabi siyang nasaktan ako. Ito yung mga taong kakaunti lamang ang kanilang pasensya sa trabaho ng Diyos. May message na darating, brethren. Hanggang saan ba umaabot ang ministry mo sa Diyos? Hindi ba nakasali yung mga pangyayari sa daan natin, sa pagitan natin? Nakasali lahat yan, brethren, sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Ngunit hindi ito kayang yung pundasyon natin na ibinigay ng Diyos, yung lakas natin, hindi niya kayang patumbakin ang mga ito. Dahil sinasabi ni Jesus, even the gates of hell cannot prevail to the church that I was founded. I will build the church. In the case of hell cannot prevail. Malakas ang church. Kahit ang pintuan ng Hades hindi mananaig, ayon kay Jesus sa Matthew 16 verse 18. Kahit kamatayan hindi nagtagumpay sa kanilang daan. Ito pa kayang sigalutan nila noon ng mga apostol? Nilarang hindi magtatagumpay. Brethren, yung hindi natin pagkakunawaan, yung nasaktan ka, sa iyong narinig at nabalitaan na hindi mo naman sigurado, ay titigil ka, ikaw ang hindi tamang pag-iisip. Dahil sa katotohanan, brethren, walang sinumang tao at pangyayari na nakapagtagumpay sa daan ng mga apostol. At nagawa nila ang mga bagay na ito. Di ba napakaseryoso nila? Isipin natin yan. Yung misunderstanding, hindi sapat ito para tumigil tayo. Amen? Magpapatuloy tayo, brethren. Ang gawin po natin, huwag tayong titigil, continue to do this, brethren. Responsibilidad natin ito. Huwag kayong titigil na marating natin sila ulit. Kailangan nila tayo. Nasa atin yung kanilang kailangan. Ang pangangailangan nila ay wala doon sa iba. Nasa atin po yan. Kaya sinasabi nga ni Pablo doon sa chapter 15 ng Romans is verse 1. 15 verse 1. Palakasin niyo ang mga mahihina. Kayong mga malalakas, palakasin niyo ang mga mahihina. Tayo ang malakas. Kumpara dun sa ating mga nasimulan. Marami na tayong mga pangyayari na nadaanan at still, dahil sinamahan tayo ng Diyos, still, we are here serving the Lord. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nandito tayo dahil may Diyos na makaalalay sa atin. Ang dami mga pangyayari sa ating mga pagitan, but still we are working. Amen? Kaya pasasalamatan natin ang Diyos itong taon na ito na lilipas at ang taon na ito na darating. Magpatuloy lamang po tayo. Habang may oportunidad tayo, brethren, do it. Baka mawala na tayo ng oportunidad, kahit gawin mo yan, wala na. Ang oportunidad na ibinibigay ng Diyos sa atin ay napakaganda at gawin natin ito. Samantalahin natin ang mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin. Huwag tayong magsasawa na gawin ito. Habang ginagawa kasi natin ito ay pinapalakas natin ang ating sarili. Pinapaganda natin ang performance natin bilang isang mananampalataya sa Diyos. At habang ginagawa natin yan, napapalago natin ang ating trabaho. Amen? Magpapasalamat na po tayo sa Diyos. Samahan po niyo ako. Dahil papasok na po, i-advance po natin ang pasasalamat sa Diyos dito sa darating. Kailan ba yung New Year? Anong araw yun?
O Miyerkules, magpapasalamat na tayo. Advance nga eh. Advance ng pasasalamat. Pasalamatan natin siyempre. Sabi ko kay Mrs., pagka kasi maghihiwalay na yung old at yung new, umiiyak ako noon. Umiiyak ako pagka nasa kwento, umiiyak na ako dahil yung basta umiiyak ako. Pero mga nakalipas na mga taon na gano'n ay hindi naman ako umiiyak. Bakit kaya? Naubusan na kaya ako ng luha? Pero basta alam ko ang Diyos, sinamahan niya tayo. Kung paano ang Diyos sinamahan niya ang iyong mga pamilya, kasi kahit may masasakit na pangyayari, sinamahan pa rin kayo ng Diyos. Ganun din yung ministry natin. Sinamahan tayo dito sa taon na lilipas, sasamahan pa rin niya tayo sa darating. Tumayo po tayo at magpasalamat tayo sa Diyos. Ito yung ating thanksgiving prayers sa Diyos. Now, Diyos, nandito po ang Light of Truth Ministry members ng dalawang church. Ito po, salamat po sa taon na ito na palipas. Kinikilala po namin, hindi lamang po sa pamilya namin ay sinamahan mo po kami. Pinagaling, pinalakas sa aming mga karamdaman. Pinagtagumpay doon sa mga takot sa aming mga puso sa taong ito na lilipas. O Diyos, salamat po. Kumain po kami ng napakarami sa taong ito at uminom at may mga damit kami napakarami na ibinigay. At aasahan po namin loobin mo po more grace from you toward us, my Lord. Kaya mo pong maranasan po namin ng mas at makita po namin ng mas malinaw pa ang iyong kalooban. Salamat po doon sa bagong taong muli na ibibigay mo po sa amin. At sisikapin din po namin, hindi ka mapapahiya sa taon na ipagkakatiwala mo po sa amin. Gagawa po kami ayon sa iyong kalooban. Pero sasamahan mo po kami, O Diyos. Dahil katulad ng dati, may mga kahinaan po kami na kailangan palakasin mo po kami. Dagdagan mo pa po ang karunungan sa amin. Kaalaman, pagkaintindi sa mga bagay na mahirap intindihin. At ang aming puso, O Diyos, naway sumagana rin sa pagpapatawad sa iba. Sa aming mga kapwa-tao at mga kapwa mananampalataya. Nawa po'y maintindihan namin sila. Sa ngalan ni Jesus.